Hello po mga kaobra. Ako po si Morris Villegas. Samahan niyo po ako. Tuturuan ko po kayo sa pagdidesign, sa pagpipintura, sa abot ng aking makakaya. Tara po, samahan niyo ako. Hello po mga kaobra pintura. Pupunta po tayo ngayon doon kung saan lugar yung gagawin po natin ng lababo. Magre-repair po tayo ng lababo dahil nababakbak na po yung lababo nung ating isang madam dito. Ngayon po, samahan po ninyo ako para ipakita sa inyo kung paano po i-repair yung i-repaint yung kanyang lababo. Mga kaobra pintura, meron po tayong na-solve na isang panawagan. Panawagan po ito ng grupo ng kabataan, Daga Dingding TV. Suportahan po natin ang kanilang YouTube channel. Sana po marami pa pong kabataan ang katulad nila. Shoutout po sa kay Ate Nancy Adbincula ng Riyadh, Saudi Arabia. Ganon din po sa kanyang mga kasamahan dyan sa Parlor. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Ito po, andito na po tayo. Buksan na po natin. Ayan po mga kaobra, nandito na po tayo sa loob ng bahay ni Madam. Titingnan po natin kung ano yung klase po ng kusina o ng lababo na ipare-repaint sa atin. Ayan po, napakadami pa pong kasangkapan sa ibabaw. Ang lahat ng mga kasangkapan po yan ay atin po munang lilinisin. At kailangan po nating balutan ng papel yung pong hindi po dapat mapinturahan. Katulad po niyang tiles, yung cabinet po sa baba, yung kalan, yung lababo. Lahat po yan i-safety po natin para hindi po tayo makahawa ng pintura sa mga lugar na hindi dapat mapinturahan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, kinakailangan po lagi po tayong malinis sa ating pagtatrabaho para hindi po tayo pulaan ng nagpapagawa sa atin. Pagkatapos ng trabaho natin, wala po silang makikitang dumi o bahid ng pintura sa mga lugar na hindi po dapat mapinturahan. Ngayon po lilihahin na po natin itong lababo para po mawala yung mga langis-langis at yung iba pa pong mga dumi na nakadikit. Bago po natin ito bugahan ng primer. Ngayon po, bubugahan po natin siya ngayon ng hangin para po mawala po yung mga gabok. Wawalisan po natin habang yung hangin po ay ginagamit natin. Para po yung mga gabok na nakasingit sa mga singit-singit ay mawala pong lahat. Para pag binugahan po natin ng pintura o ng primer ay wala pong gabok na sumama. Kinakailangan po ay linis na linis po lahat bago po tayo magbuga ng pintura. Ngayon po, ang gagawin po natin sa ngayon ay pupunasan po natin ng basahang basa.
para po yung pong gabok na medyo natitira-tira ay sumama po sa basahan. At para po maging malinis na mabuti yung pipinturahan natin, kailangan po linis na linis para po hindi siya magaspang pagka po siya ay nabugahan natin ng pintura. Ayan po maganda sa trabaho, kailangan po laging preparado po para maging maganda po ang resulta ng ating trabaho. Ngayon po atin na po uling bubugahan ng hangin para po matuyo naman yung tubig na kasama nung basahan na pinahid natin, para po matuyo kaagad. Bubugahan lang po natin para mabilis matuyo. Pwede rin namang hindi nabugahan, mag-aantay lang po tayo ng oras. Ngayon po, para mas mabilis, bugahan na po natin ng hangin para mas mabilis pong matuyo yung basa na ipinahid natin. Ngayon po, ang isusunod po natin dyan, bubugahan naman po natin ng lacquer thinner yung lababo na ating i-sprayan. Bugahan po muna natin ng lacquer thinner para po kapit na kapit po yung pintura na ipaprimer natin sa kanya. Kinakailangan po laging ang isang bagay na spray bago po natin bugahan ay thinner po muna para malinis po o mamatay po yung mga dumi o yung langis-langis na nakadikit sa isang lugar na ating pagpipinturahan. Ngayon po, lacquer thinner po yan, pampatay lang po ng mga dumi at ng mga iba pa pong nakakapit na hindi natin naalis. Ngayon po, maganda po yan para po sa preparasyon ng primer. Napansin nyo po siguro yung tissue na inilagay ko sa spray gun. Tumutulo po kasi yung aking spray gun, lost thread na po yung pinaka pin niya, ay may tumutulo po. Kaya nilalagyan ko po ng basahan para po yung tagas doon sa pin ay hindi po pumatak dyan sa ating i-sprayan. Ngayon po ay bubugahan na po natin siya ng primer, epoxy primer po. Pero bago po tayo magbuga, kinakailangan pong i-safety po muna natin ang ating sarili para po hindi po tayo makalanghap o makasinghot ng mga gabok mula po sa pintura. Kinakailangan po safety po tayo mga kabayan para po hindi po tayo magkasakit. Iba po yung amoy ng pintura. Pag pumasok po yan sa butas ng ilong ay talaga pong halos magsara ang butas ng ilong mo. Mahirap po yung lacquer pag hindi po natin isa-safety yung ating sarili. Yan pong ating ginagamit ay epoxy primer. Epoxy primer white kasi po puti po yung ating itatapkot diyan na kulay. Maganda po yung epoxy primer, matibay po yan sa larangan po ng primer. At yan po ay makapit, katulad po nung binubugahan natin, yan po ay lababo, lagi po yung nababasa. Kaya kailangan po ang gagamitin natin primer ay matibay, kumapit. Kasi yan pong primer ang humahawak sa isang kahoy o sa isang furniture na ating bubugahan. Yan po yung kumakapit upang maging matibay po yung pintura. Kaya po ang aking pong ginagamit ay epoxy primer para po maging maayos po at tumugal yung ating pintura, maging matatag po siya. Ngayon po ay natuyo na po yung primer na ibinuga po natin. Mamasilihan po naman natin siya ngayon. Pulita po yan, may kahalo po yung paste. Yung paste na pong hawak kong isa, ayan po yung hardener na tinatawag. Kinakailangan po sa pagtitimpla ng masilya, wag po nating masyadong kakadamihan kasi po masyado po mabilis po yang matuyo.
Kaya po kung ano lang po yung estimate ninyo o kalkulado ninyo na maipapahid, yun lang po ang inyong titimplahin para wala pong masasayang na masilya. At sa pagpapahid naman po ng masilya, hindi po tayo kinakailangan magpahid ng masilya ng makapal, sapagkat hindi po tayo nakakasiguro kung yung ilalim na ating nilagyan ng masilya ay talagang kumapit. Kaya kinakailangan pong hagudin po nating mabuti yung masilya upang makasiguro tayo na dumikit po yung masilya doon sa lugar na ating paglalagyan ng masilya. Haluin lang pong mabuti ang masilya upang maging maayos po yung mix ng masilya at ng hardener. Hanapin po natin ang lahat ng crack, ang lahat ng may diferensya na pwede nating lagyan ng masilya. Alalay lang po sa pagmamasilya. Pwede po natin yang ulitin ng 2 hanggang 3 beses. Pero depende din po sa sitwasyon ng inyong nilalagyan ng masilya. Huwag nyo pong masyadong kakapalan. Yung pong suggestion ko sa inyo. Pwede naman pong ulitin pagka natuyo. Pagkatapos po niyan, mamasilyahan po natin lahat, yung lahat ng may diferensya. Ang susunod po natin ulit dyan ay liha. Lilihahin po natin yan mamaya. Pag natapos na po natin itong paglalagay natin ng masilya sa bawat sira na ating ginagawa, upang ito ay magmukhang bago po uli at magmukhang smooth. Lilihahin po natin ngayon ito ng 220. Ayan po, natuyo na po yung masilya, kaya pwede na po yan nating lihahin. At sa isang pamamaraan po ng pagliliha, mas maganda po yung lalagyan po natin ng tubig. Gagamitan po natin ng tubig yung ating pagliliha sa pamamagitan po ng basahan at pagsawsaw po ng liha sa isang tabo na mayroong tubig. Kasi yan pong tubig ay nagpapalambot din po yan at nakakapagpadali ng pagliliha. At isa pa po, wala pong gabok pagka ginamitan natin ng tubig. At dyan po, habang po tayo nagliliha, kinakailangan po maging maayos po ang ating pagliliha sa lugar na ating nililiha. Kinakailangan po natin yan ay sinasalat ng kamay upang yung pong matataas na parte o yung matatambok na parte ay makapa po ng ating kamay. Yan, ganun pong pagkapa. Para po pagkatapos po ng ating pagliliha, ay pantay na pantay po yung mga lugar kung saan po natin nilagyan ng liha. Ng masilya. At ngayon po, pagka po natapos na po natin yan lihahin, bubugahan po uli natin yan ng primer. Pero habang po tayo nagliliha, diyan po natin makikita kung meron pa pong mga diferensya na natira sa ating ginagawa. Habang may nakikita po tayong diferensya, crack o butas-butas na nakaligtaan natin, yan po uulitin natin upang patungan po uli ng masilya hanggang sa ito po ay maging sarado pong lahat. Sinasabi ko nga po, kapaing mabuti habang nagliliha para po maging pantay ang masilya sa ibabaw ng inyong pipinturahan para maging maganda po at maayos yung magiging resulta ng ating pagpipintura. Ngayon po, natapos na po natin ang pagliliha. Bubugahan po ulit natin siya ng hangin para mawala po yung ibang gabok na kumapit. Ganon din po yung mga basa-basa sa mga singit-singit upang ito po ay matuyo. Yan po yung isang preparasyon bago po natin uli siya bugahan ng primer. Kinakailangan pong linis na linis ang isang lugar bago po natin bugahan upang ito yung maging makinis po ang maging resulta ng ating mga ginagawang pag-i-spray. Yan po ang mga teknik o pamamaraan. Ngayon po, bubugahan na po natin siya ng primer. Epoxy primer po uli ang ating ginamit para nga po, sabi ko nga po, para matibay. Kung kinakailangan, 2 hanggang 3 patong pong muli ng epoxy primer
upang maging sarado yung masilya na ating ini-apply. Papuputuin po natin yung mga masilyang yan sa pamamagitan po ng primer. At pagkatapos po natin primeran, dyan na po natin i-apply yung pangunahing pintura o yung top coat na pintura. Pero kailangan pa po natin siyang lihahin upang ang mga butlig-butlig na nakikita natin o masasalat natin ay mawala. Kinakailangan pong pakinisin nating mabuti upang ang lahat ng mga diferensya, upang ang lahat ng dumi ay mawala sa ibabaw ng lugar na ating bubugahan. Ganon po ang pagpipreparasyon ng pag-spray. Kinakailangan pong laging liha. At ang gagamitin na pong nating liha dyan ay lihang 1,000. Pero pwede rin po ng 400 na liha. Pero mas maganda po para kinis siya, para wala pong bumakat na guhit. 1,000 na po, mas maganda po. Yan po ang maganda sa malapit ng pinisin o sa finishing paint na gagawin natin para sa preparasyon. Ganun lang po. Kapain, lihahin lahat ng mga lugar kung saan meron diferensya. Huwag nyo pong masyadong kakadiinan, alalay lang po. Kasi po, yung pong panghuling buga na ang ating gagawin. Ngayon po, pagkatapos, bugahan po uli natin ng hangin upang mawala po yung mga gabok na nasa ibabaw. Linisin po natin, walisan, kutkutin yung mga singit-singit na tinataguan ng mga gabok. Ngayon po, itatapkot na po natin siya. Ang first coat po natin ay white din po. Iyan po ay meron din pong hardener. Maganda po kasi yung merong hardener. Yan po ay dumadapa, pumaplat po yan sa isang lugar na inyong binugahan. Maganda po yung pintura na may hardener, lalo na po sa mga ganang sitwasyon. Automotive paint po yan na may hardener. Ayan po yung ginagamit namin at sobrang kintab pa rin po niyan pag natapos. Kung meron man po kayong lugar na nakapala ng buga, sa ibabaw wala pong problema at yan po'y dumadapa ng kanya. Alalay lang po kayo magbuga sa mga tabihan kasi po baka tumulo. Second coat na po ito ang ating ginagawa. Tapos na po yung first coat. Ganon din po, linisin uli bago applyan ng second coat. Bugahan po muna natin yung mga sulok-sulok bago po natin bugahan ng buo. Ganon po ang diskarte sa pagbubuga. Uunahin natin yung mga, kung tinatawag po yung mga singit-singit, para po hindi natin makalimutan. Kasi po, ang pag-spray po, dapat kinakailangan lahat ay mapasok ng pintura. Kaya uunahin natin yung mga sulok o yung mga singit-singit bago natin buuin yung pagbubuga ng pintura. Ayan po. Basta alalay lang po ang pagbubuga, lalo na po sa mga side. At baka po gumuho yung pintura. Ngayon po, natuyo na po ulit. Third coat na po yan. Yan na po yung final paint. Kung po kayong napadaan sa aking channel, please subscribe po and click the notification bell po and like na rin po and share sa mga kaibigan po natin. Marami po kayong matututunan sa akin sa pagpipintura. Ituturo po ng inyong lingkod ang lahat ng kanyang nalalaman para po sa inyo. Mabuhay po kayo mga kabayan. Ito pong muli, si Morris Villegas.